Hi guys! Welcome back to my channel! Yahoo! Palakpakan! Hi guys! Welcome back to Awesome Joe Channel! Nagulat ka, no? So guys, for today's vlog, gagawa na naman kami ng panibagong reaction video ni Champ Mom! Yay! Panibagong, ano bang re-reaction na namin ngayon? Well, ito yung bagong video ni Miss Bea Alonso! Yung, ano na nga ba yun? Title? Yung The Farm na part 1 ni Bea Alonso. Okay? So, sana mag-enjoy kayo sa aming reaction na ito. Kasi nag-enjoy kami dito habang pinapanood namin. Kaya magre-react kami ngayon. Okay? Okay. So, mag-start na tayo. Let's go! So, yeah. Welcome to our farm. Ganda ng farm. Farmville? Farmville lang. Since a lot of you have requested in the past for me to do this video, I am finally giving it to you. I'm going to give you a tour of our farm. Welcome to Beatifil. A brief idea, noong 2011 namin itong na-acquire itong land na to. It was a raw land. Actually, wala siyang kahit na anong tanim, isang puno lang. We discovered this place through Tita Isabel Rivas. And then, na-discover pala nila yan kay kay Tita Isabel. Through Tita Isabel Rivas. Nakikitita na rin. Nakikita tayo. Tita. Tita Isabel Rivas. Hi! Shout out! Shout out! 2011 pa pala. So, Oo. that was 10 years ago 10 na years rin. ago na. Okay. Okay, let's go. Invite niya kami dito sa farm ni Zambales, not so far away from here. And so sabi niya merong ipapakita sa aming lupa. At first, sa totoo lang, back then I was very young. Naisip ko, kaya na ba namin mag-farm or is it worth it? Or matututukan ba namin? And so I asked my mom if she was interested. And syempre, initially, parang naisip niya, tatapon mo ba ako? Na hanggang ngayon, sinasabi niya yun. But then we are so glad that we bought this piece of land because now it's beautiful. Syempre, hindi rin to naging kompleto kung hindi kami natulungan ng mga friends dito sa mga karatig farms namin, like si Sir Edward Kairos, who used to be an American soldier, na dito na rin siya nag-retire, na ngayon family friend na namin. So, tinulungan niya kaming lagyan ng fence yung buong property. Siya yung naggawa ng perimeter. And also, this pathway was built by Oliver Abraham. Siyempre, no man is an island. Alam mo that you will need a lot of help from different people. And most importantly, since hindi kami taga Zambales, Yun na, sinabi niya, no man is an island talaga. Siyempre, para makapag-put up ka ng isang farm, hindi mo kakayanin by yourself yan. Right? No. Diba? Correct. You need a help of different, kasi may kanya-kanyang department kung baga. Kung sino para sa magtatanim, sinong yung architect na magde-design kung paano, kasi kailangan mo pa rin ng architect dyan eh. True. Kailangan ba natin dito si Arke Joven? Pwede. Shout out kay Arke Joven. Arke Joven. Oo. Kasi si architect ang mag-ano dyan, magde-design paano ba para maging maganda yung look ng isang farm. So true, I agree with you, sis. Okay, ito na. Let's go. we're so glad na mababait yung mga tao dito at nakakasundo talaga namin silang lahat. And I feel happy that my mom is safe here, and so is my brother and his family, and of course my stepdad. I'm just so glad that everything came together and now I can finally show it to you. Yun ang sexy. So behind me are
our mahogany trees. Yung perimeter ng buong land namin, napapalibutan siya ng mahogany trees. They are 8 years old now. As you can see, medyo manipis pa siya. Ibig sabihin, baby pa siya. But they're actually good investments because in the future, bibilhin siya ng mga furniture designers for a very, very good price. And actually, aesthetically, ang ganda niya rin tignan. And nung tinanim siya ni Mama, it used to be 5,000. But then, nung nag-hit yung bagyong Ulysses, may isang nabuwal. At yun na siya. So ngayon, hindi ko na siya makaklaim na 5,000. It is now 4,999. Okay lang. Ayun o, nalungkot siya. May isang nawala. Oo. Namatay. Oo, kasi sis, ano din eh, medyo may presyo din yung mahogany. Mahogany pag binili mo. So, kaya nakakaano din talaga. At saka 5,000 nga, nabawasan ng isa. Sinabi mo pa. Di ba dati kaya napatanim kayo ng mahogany sa nyo, sa property nyo sa atin? Yes. Awa ng Diyos. Hindi sila lumaki. Ninakaw. Ay, ninakaw pa ng mga kapitbahay. Ganon. Binulot nung mga putalis namin. Ayun, naririnig niyo po sa background si Arky Joven po nagsasabi na ninakaw daw ang mahogany nilang tanim sa Palawan. Okay. Pero syempre investment-wise, maganda talaga ang mahogany, di ba? Yes. Yeah? Yes, kasi ginagawa siyang pang mga furniture, ganyan. Matibay siya. Matibay. Okay, tuloy natin ito. Tutubo pa siya ulit. Sobrang cute nga kasi parang nag-farmville si Mama. Talagang yung distance ng mga trees are perfectly placed. Naglagay din siya ng mga signages. Hindi ko alam bakit Basha yung nilagay niya. Akala niya siguro dito nakatira si Basha. Kalimutan yung anak niya si Bea talaga. Totoo mukha siyang restaurant. Pero ang cute naman ni Mama. Papatayin niya pag hindi ko pinakita to dahil pinaghirapan niya. Yeah, my mom has a house. I think yung house of Basha, she's referring to the guest rooms. And the House of Santiago, syempre si Santiago is my nephew who is now turning actually 1 this April. So from our fence, makikita nyo yung view of the mountains and the beautiful cows that we have. Meron palang time of the day na nandun lang sila sa isang area. And then tuwing hapon, nandito na sila. It's probably because gusto nila na ipakain din yung grass sa area na yon at para hindi rin magkagulo-gulo at hindi mahirap ipastol yung mga baka. And I like how our farm is actually the perfect size for the number of cows that we have kasi hindi sila nag-aagawan sa pagkain. I'm very proud to say that we have an organic farm. We don't do feeds. We don't do antibiotics. We also don't do sprays or pesticides. We don't use them for our farm. So actually, it's all natural. And it makes me so happy that it's also earth-friendly. Kasi kahit Okay, may masasabi ka ba doon? Ang galing kasi all natural, they don't use pesticides, lalo na sa mango tree. Oo. Kasi actually kasi sa atin in Palawan, parang mahirap pa palakihin yung mangga without using any pesticides. Kaya yun. So pero ito sinasabi niya, lumaki ng ganun yung mga mango tree nila ng walang iba, grabe. Super. Preservative or pesticides. Kasi sa atin, 'di ba, meron tayong mango tree din. Kaya lang yun nga, may mga sakit. Kaya hindi pwedeng ilabas ng Palawan. Ng Palawan. Yun. Hindi allowed. Ayun, nasabi niya nga, save the earth. Yes. yung mga basura namin, pinaghihiwa-hiwalay namin at walang nasasayang. So, ang galing kasi kahit nandun sila sa malayong lugar, no, pinapractice talaga nila yung properly na paghiwa-hiwalay ng mga basura. Oo. Ang galing, oo. Sana sa buong mundo i-practice talaga to. Oh, katulad sa atin sa sa Palawan, 'di ba? Ang linis ng Palawan kasi disiplinado ang mga tao eh. So hindi sila basta-basta nagtatapon ng basura kung saan-saan man lang. Merong proper talaga, tinatapon talaga sa basurahan. Tsaka yung proper segregation talaga, importante yun. Importante. To save the earth. Yes. One way of saving the earth talaga.
So you will see all over the farm that we have solar-powered light posts. So kahit na gabi, kapag pumasok ka sa farm namin, maliwanag siya. And what's nice is that it's sustainable. You don't need to pay for electricity just to light up the entire place. At night, automatically, pag dumilim, mag-on na silang lahat. So I'm glad that my mom was able to invest in those lights. These are our mango trees. Ngayon, meron na siyang flowers. Ibig sabihin, malapit na siyang mabunga kasi yung season talaga ng mga mangga, April or May. And in between our mango trees are calamansi trees. Wow. Dito, kumikita talaga sila. Nagbebenta sila ng mga calamansi dito sa Zambales kasi ang dami namin calamansi trees. Ayan, natatama. Ito na. Na-stress yung Bea. Nandito naman, katabi ko, yung katiwala na manager ng farm, si Doy. Ilang years ka na dito, Doy? Ano po? 8. So siya yung talagang mas may alam dito sa farm, kaya dapat samahan niya ako in touring the space. Kasi ginagawa nila ng mga baka dun sa golf cart. Ano po? Kaya naman pala nasa-sustain ng gano'n yung farm dahil may isang Doy na nagmamanage nito. Yes! At nagme-maintain. Of course, kailangan talaga may manager kasi ganyan nakalaki. Ganyan so kalaki ang farm. Kailangan talaga may isang taong nakatutok para i-disseminate din yung mga task. Oo. Yun. Let's go. Baga, sasakmal. Baka lunukin niya yung phone ko. Bigyan mo naman kami ng tour dun sa place mo na. Kasi meron silang parang community na to. Dun sa other side, yung mga bahay namin nila mama. Sa other side of the farm, mga bahay naman nila Doy. Uy, chicken. Mga chick. Ito yung area nila Doy. Dito kayo nag-hangout. Yes po. Tapos ano yung regular na ginagawa nga pala dito everyday, Doy? Like, ano yung unang-una yung ginagawa in the morning? Nagdidilig po ng ng mga halaman. Tapos? Tsaka pakain po ng baka. Tsaka baboy po doon saan. Oo, tapos nagtatraktora kayo in the morning, di ba? Sinabi ko sa kanila na parang all organic yung farm natin. Ano yung kinakain ng mga baka? Ano po, darak, tsaka mindayami. Tapos di ba may pulot? Saan natin kinukuha yung pulot? Sa tubo. Parang ang cute kasi nila, parang dessert nila yun. Parang honey ang pulot, di ba? So kinakain nila kasi it nourishes them. And then, yung mga tira, kasi meron din po kaming palayan sa baba nitong farm na to, sa Botolan. Self-sustaining yung farm because lahat ng rice na kinakain namin dito, nanggagaling doon. We also sell to sustain the farm. And yung mga natitira namin kanin, pinapakain sa mga bibe, di ba? Maraming rescue dog si Mama na Aspins. Ang pinakakain naman natin sa aso, hindi ko alam kung familiar kayo sa sodas. Sa nataso ng meat trimming. Meat trimming pala yung sodas na yun. Okay. Kita mo, dito ako natuwa sa mami niya, ang hilig niya mag-rescue ng mga aso. Oh, I see. Aspin, di ba? Wow. Aspin. Aspin ang tawag na ngayon, hindi na askal. Kasi dati, di ba, askal ang tawag. Ngayon, aspin na. Asong Pinoy. Oh. Kung dati, askal. Asong kalye. Ngayon, aspin. May chuchuchal na. Diba? Yan. Ito na, tuloy na natin. Mga meat. So, bumibili kami sa grocery na mga pinaghatian lang ng mga meats. And then, yun yung pinakakain namin sa mga aso namin. Kasi nagsisave din sila dito ng mga dogs. Hi! Ayun sila Beati. May anak siyang pangalan, Beati. He named it after the farm. Si Beati. Anak ni Doy. And then, we also have a well. Beati. Di ba talaga to? Nandito talaga siya nung binili yung land. Dito sa area na to, mahina yung tubig, di ba? So yun na yung naging challenge talaga na ang daming beses namin pinahukay. Talagang hinanap namin kung saan yung source of water in this land. Hindi po. Yan na. Fine.
Na-stress na naman si Bea. So, nandito siya na sa kami baka. sa cattle pen. Dito yung pahingahan, kainan ng mga Kanya kasi baka. hahabulin Ilang siya. beses sila kumakain sa isang araw? Isang beses lang po, pero pag sa inumin po, umaga hapon. Kasi nga naiinitan sila. Lalo na pag summer. Yung mga Isang mango beses trees lang- namin. Isang beses lang kumakain ang baka sa isang araw. Kaya nga, isang beses lang. Pero siguro ang dami na pinakakain nila. Baka. Para makasurvive ang baka sa isang araw. Oo, more on water sila. Tsaka, pinifeed din nila ng ng pulot. Diba? Kanina. Darak tsaka pulot. Dito sa side na to, kung saan nandito yung mga baka, trimmed yung ilalim niya. As in, super parang pinapatrim na ganun. Kasi kinakain nila hanggang dun sa abot nila. So, ang ganda nung, mas mukha siyang manicured, pero natural. Kasi yung mga baka lang yung nagmamanicure ng mga trees. Hindi na nila kailangan ng taong magtitrim ng Magtitrim. kanilang mga manggang tanim. Andiyan na yung mga baka. Kaya nga talagang self-sustaining yung farm niya. Grabe. Ito na. Nakatingin sila, galit sila sa akin. Galit ang mga baka. Anong pinaka-mahirap gawin sa farm? Para sa akin, ma'am, lahat madali na eh. Taray, baka talaga. Muto talaga kayo ni Mama, tutok dito eh. Makat muna natin kasi tama naman sinabi ni Doy kasi siguro yung passion niya is doon sa farming talaga. farm. Into farming si Doy, kaya siguro nasusustain niya or na-manage niya na maayos yung farm ni At saka kung Miss Bea. yung ginagawa mo talaga is yung passion mo, parang hindi mo talaga mafe-feel na may mahirap. May mahirap. True. Yun. Yun talaga. Parang wala Importante, lang everyday kasi love mo yung ginagawa mo eh. You have the drive and the passion to Yes. do what you want to do in life. Yesterday, today, and tomorrow. Tsaka kahit hindi ako rito, sa akin napamahal na talaga tong farm na to. Baka umiyak ka pa, Doy, So, nandito naman kami sa kubo na ginawa ni Doy nung ECQ. Talagang nainip lang siya. Tapos, kinuha niya yung mga available na bamboo, lahat ng kahoy dito. Tapos, ginawa niyang kubo. Dahil lang bored siya. Ganun sila dito pag nabobore. Pero ano ginawa mo dito? Ito mga kinuha Nagiging mo to productive. dito lang din available. At least si Doy, pag nagbo-board, nagiging productive siya, di ba? yung ibang ngayon, mga tao is pag nabo-board, ano bang ginagawa? Ano ba? Hindi, actually yung pandemic na to, no? Maraming naidulot sa mga tao. As in, nalabas natin yung mga pagiging creative natin. Tulad na lang na ito, pag-YouTube, di ba? Correct. Tapos maraming naging plantitas. Dyan. Yun. As in, parang because of this pandemic, parang bumalik tayo sa basic. Yes. Tapos, Totoo yan. na-enhance natin at lumabas sa atin yung mga pagiging, productive, creative, at kung ano-ano pang artistic. Whatever. Kumbaga lahat ng positivity lumabas. Oo. Yun. Yan. Ito na. Tuloy na natin. Ito. Dito lang din po. Tapos, eto rin, kayo din gumawa niyan. Gawa, ano naman to? Kugon po, kugon. Kugon. Tapos, ito yung mga natira dun sa pinagawa natin na parking. Meron pa siyang stairs na lahat din talagang gawa ng kamay ni Doy. This is where they keep. Naalala mo yung bahay na yan ni Doy, sis? Di ba dati ganyan din yung bahay natin? Yes! Yung unang bahay po namin sa Puerto Princesa. Puerto Princesa. Ganyan po yung bahay namin. Gawa din ng tatay namin. Siya lang ang nagkarpentero. As in. Shout out to Papa Noli. Papa Noli from El Nido, Palawan. Shout out po. Magaling po talaga siya. Karpentero siya. Karpentero at tapos nag-opisina. Parang alam mo yun, jack of all trades din. As in, siya lang gumawa ng bahay namin na yun. Hindi pa sawali. Kawayan yung sahig. Wala pa nga semento eh. Walang semento. As in, lahat made of woods. Presko. Hindi mo kailangan ng electric fan. Kailangan ng electric fan or AC, di ba? Wala. Hindi kailangan. Kaya sarap panoorin itong na to ni Miss Bea Alonso. Yes.
their log. Pang ano to, Doy? Pang siga? Panggatong po. Panggatong. So, nakaano talaga yan. Properly placed here para hindi mag-cause ng sunog. Ayan po yung mga kahoy po na hindi na ano, yung mga pabulok na talaga siya. Sinusunog nyo para hindi na siya mag-cause ng wildfire na hindi natin alam. Ginawa rin ni Doy itong pang old school na kitchen. Eventually, baka makita niyo ako magluto dito. I'll share with you a recipe that I just learned. Paghapon. Buhay probinsya. Kung buhay probinsya yung hanap mo, dapat ito yung gawin mo. Ano lang yung mga ginastos mo dyan? Pako? Ano lang po? Pako, alambre, yun lang po. Pako at alambre, tapos lahat ng ginamit nanggaling na dito sa farm. Biruin mo yung pako at alambre lang. See, walang nasayang kumbaga si Doy lahat ng wala siyang itinapon. Yes. Yung dapat na itatapon, ayan yung naging product. Ginawa niya ng isang bahay kubo. Bumili lang ng pako, alambre. Oo. O, diba? Galing. Galing mo, Doy. Ikaw na, Doy. Tapos may gano'n na. Amazing. Ang galing, ang galing. Amazing. Yes, andito na mga bibi ko. Ang bibi ko. So, andito yung mga... Andito si BB Cream. At andito si... Bibi ko. Si BB Cream. Ikaw pa rin. Bibi ko. Bibi ko. Nakalabas siya. Okay lang po yun, babalik din po. Oh my God, I'm sorry. I'm sorry na. Sorry, Ma. I'm sorry na. Sorry, Ma. Halika na. Halika na. Halika na. Oh, yun na. Ayaw niya. Ayaw ni Bibi ko Ayaw at niya ni talaga BB sa Cream. akin. Doon tayo sa pigs. So, andito naman ang aming 3 little pigs na ang pangalan ay si Sang, Gyup, at si Sal. Mapakilala ko kayo. Hi, Sang, Gyup, and Sal! Sang, Gyup, Sal. Parang sila, pinaparami pa lang Korean. sila. Maraming branches. Korean drama siguro. Kakaano lang natin sa kanila, kakakuha. Opo. Try lang po. Tapos ano pinapakain natin sa kanilang kanin baboy? Walang feeds din, di ba? Wala po. Darak lang din po yun. Pagka Darak. nagpapagiling po ng bigas, Dito ako yung matatawa darak kay din Lea. po ang pinapakain. Ano yung para sa mga hindi nakakaalam? Ano ba yung darak? Ay, yung ano The Rock. The Rock. Galing sa amin sa The palay. Rock. Nagpagiling po ng palay. Yun po yung may nakasiparit po yung bigas, darak, at yung iba. Tapos yung kinakain ng mga animals Apo. natin, darak. Darak. Darak rocks. Cereal grains daw. Naalala ko tuloy, sis, dati may alaga tayong baboy, di ba? Yes. Nasa ilalim lang ng bahay. Sa ilalim ng silong namin. Nasa silong namin yung aming alagang baboy. Pero puti naman yun, Kulay yung baboy. puti. Actually, yung mga naalagaan natin, puti eh. Oo, puti. Hindi Kasi, tayo nakaalaga ng itim na baboy. Oo. Tapos, pinapaliguan ko pa yun. Yes. Kasi gusto ko malinis, kuskus, Ibabrush mo siya. Oo. Tapos may time na natatapakan ako, ang sakit. Ang sakit na. True. Tapos, Masakit kasi ang lalaki ng kuko ng nila. kuko niya. Oo. Tapos, pag panahon na ng bentahan, yun na, iyak-iyak na Iyakan ako. na. Iyakan na. Kasi, ibibenta na eh. Ibibenta na. Inalagaan mo ng ilang Inalagaan mo buwan. ilang buwan, tapos ibibenta na pala. Ayan, ito na. Baka maiyak pa tayo. Tupa. 70 puting tupa. 70 puting... 70 puting tupa. 70 puting tupa. O, sige nga. 70 puting... 70 pitong puting tupa. Okay. 70 puting tupa. 70 puting tupa. Ito na nga. Namimilipit na dila natin eh. 70 So, andito tayo ngayon sa sheep fold namin and look at our lambs. Hello! Hello! Can I hold you? Ayaw nila lang sa akin talaga. Yung mga baka lang yung gusto sa akin. Hello! May mga pangalan Hindi sila. kasi bira lang siya Wala makita pa dyan. po. Oh my God. Ayan Parang na, nagano yung yung gansa.
Hindi pa. Gansa. Gansa. So ano naman yung kinakain nito mga to? Darak din po. Darak din. So talagang darak yung Darak, marami. damo. Dara. Oo. Galing sa palayan nila eh. Nagbuburay po kayo. Tapos ilang beses sila sa isang araw kumakain. Sustainable. Dalawang beses. Kasi tumatakbo ako dito every morning kapag nandito ako. Tapos lagi kong kasama si Doy kasi hindi ako kilala ng mga aso dito. Baka habulin ako. Every time dadaan kami dito, ano yung sinasabi mo? One lap. Two lap. Kada ikot. You know my basketball court? Oh, yun. Yun! So, dito tayo ngayon sa court namin. So, half court. Half So, court. we can play laundries. Ganda yan. Ganyan. Dito kami, nagbo-bonding magpipinsan. Meron din siyang naka-ready na lalagyan ng rod for badminton or volleyball there. So, Sana all mayroong basketball court na. Oo. Ako hindi lang basketball court. Sana all my farm. May farm din. I mean, basketball court doon sa farm pala. Siyempre, farm talaga. Farm talaga. Oo. Tapos may ganyan. Mayroong basketball May court. basketball court. O, diba? Kasi maganda talagang yung basketball eh. Form of exercise. Form of exercise. True. Mm-mm. Tingnan mo si Miss Bea, di ba? Eto na. at least pag nandito kami, meron kami ibang activities. Hindi lang kami kakain o matutulog. There's so much to do here and so we can bond as a family. Pwede kaming mag-hold ng events dito. And what's nice about it is that even at night, we can use it because it is surrounded by solar lights. We are now at our tree house and fish pond na area in the farm. And we have tilapia dito sa aming pond. So, normally, dito rin kami kumukuha ng mga fish na isi-serve namin to make it more sustainable. And it's actually pretty new, itong pond na to. We just built it late last year. We want to learn how to really take care of the fishes. And although si Mama sa Quezon kasi, hindi na to bago sa kanya dahil meron din siyang mga inaalagaang samaral. Dati nag-alaga din siya ng shrimp. So, my mom talaga is into farming ever since. So, eto naman. So, kaya pala, si mami niya talaga into farming din. Kaya yon. So, plus may isang doy pa na nakatulong niya. Yes. So, kaya yan. Successful ang kanyang Successful farm. talaga. Kasi Ang kanyang Bea. Bea, Beate Firma. Beate Firma. Yeah. Sana magkaroon din tayo ng farm someday. Kahit maliit lang na farm. Magkakaroon tayo niyan, sis. Kaya nga. Be Lord, positive. ito na po, Lord. And yung aming tree house. Nung binili namin yung farm, ito lang talaga yung only tree dito. Ang tawag dito ng local sa tree na to, kupang. Parang feeling ko, I wanted to create like a memorial for this tree because nung naglagay kami ng tree house dito, parang hindi siya tumagal. But then, nung pinutol namin siya, kasi tinitirhan na rin siya ng maraming snakes, nung pinutol namin siya hanggang dito at ginawa namin siyang table for this area. And then, yung roots niya hanggang baba pa rin. So, we still call it a tree house, even though it doesn't look like one. Basta, ito na yung parang namin, palatandaan namin of how it all started. At least Nandun pa rin. There are many things that we want to improve at our farm. Just like right now, we are trying to build houses for our staff. And there are areas na nila-landscape na namin, kagaya ng area malapit sa tree house. The work never stops. It is always a work in progress. Just like our... Ano raw yun? The world never stop. It is always... No, the work never The work stop. never stop. It's always in progress. A work in progress, no? True naman yung sinabi niyang yun. Oo. O eto, ayan na. ourselves. And I consider myself very lucky to have a mom who continuously works hard in order for this farm to be beautiful and sustainable. Iba talaga pag nandyan pa ang iyong True. Iba po talaga pagka nandyan ang nanay niyo sa tabi niyo. May guidance talaga. Naiiyak ako dyan Payak tayo, kaya bigla natin naalala si mami. Biglang namiss ang nanay. Wala na po kasi si Mudra. Mudra,
I'm sure you are happy in heaven. So there you have it, beautiful people. I hope you enjoyed watching this video and you enjoyed getting a tour of our little farm. And next week, watch out because bigyan ko naman kayo ng tour of our farmhouse. Shall we? Come in. Ayun o. Ayun o. Grabe sis, napayak tayo ni Miss Bea. Dapat hindi na. Na-miss bigla si Mudra kasi nabanggit niya no? So, ayan guys. Nag-react kami dito ni Champ Ma'am kasi alam mo yun, galing kami, probinsyana kami. So, sobrang natutuwa kami dito sa sa video na neto kasi naalala mo yun yung sa ano ba yun? Hindi ako magsalita. Naiiyak. Well, I guess tayo parang at pagdating ng retirement natin, no, parang most of us naman ang gusto naman natin talaga is peaceful life, like farm life, ganon. Oo, wherein we can be relaxed, breathe fresh air. Oo, tama. Ganon. Tapos, yun, syempre, yung retirement age na titignan mo na lang yung mga halaman mo. Yung ganon ba? Kumbaga, syempre, yun, it's about time na mag-relax ka na kasi kasi napagod ka na sa kapag-trabaho all your life, di ba, na nagtrabaho ka? Yes. So, tsaka dapat maging inspiration din to sa atin, guys, na we should dream to have our own farm. Maliit man yan o malaki. Correct. Diba? Oo, so, kasi tayo bilang OFW. Bilang OFW din, sa mga OFW dyan, wag lang tayo. Yun yung waldas ng waldas, para sa mga, mga bagay na hindi naman importante, lalo na yung mga, alam mo na, yung mga, mga lang, wants lang, diba? So, dapat mag-spend tayo talaga doon sa needs natin. Kung ano lang yung necessity, yun lang yung gastusin. Yun. Tsaka talagang maglagay tayo ng investment para sa ating retirement. Yes, true. Yun ang pinaka-importante para hindi dadating sa time na kung saang matanda na tayo, kakayod pa rin tayo ng kakayod. Dapat pag matanda na tayo, it's about time na makapag-relax tayo. Yun sa farm natin! Yun eh. Yun. Kaya na-inspire tayo dito sa sa video na to ni Miss Bea. Correct. Diba? Kumbaga nandiyan na yan eh. Pag nag-retire siya, I'm sure dyan na siya mag-stay talaga. Yes. Kahit ako, pangarap ko din may sariling farm. Ayun. So, tapusin na natin to. Baka magkaiyakan pa tayo rito. Dapat hindi tayo iiyak dito. Ano ba yan? It's just a simple reaction kasi nakakatuwa eh. Nakakatuwa talaga yung video ni Miss Bea. Nakaka-inspire. Diba? Yes. True. So, yun guys, I hope na-enjoy nyo ang aming reaction na to ni Champ Ma'am. At sana na-inspire kayo ni Miss Bea at na-inspire namin din kayo sa reaction na ito. Kaya yun, sana guys, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa mga channel namin. Yes. Champ Mom and Awesome Jo TV. Ay, bago pala ako mag-end kasi gusto ko mag-shoutout kay Hi, Azel ng Carifor. Azel, shout Dara out. City Center, shout out sa'yo. Yeah, matulungin na tinulungan niya ako sa aking pagpapatala ng TV. Yes. Azel, shout out. Ayun, sana guys, wag niyo pong kalimutan comment at i-share ang aming video. Yun. So, okay, may mga masasabi beautiful ka pa ba, people, gagayahin ko na ang sinabi ni Bea. Life is beautiful. Thank you guys for watching. See you around and God bless. Bye. Bye everyone. God bless. Keep safe. Keep safe po. Stay safe.